especially on the top level, kasama na po kami, ay executive privilege. But I have gone as far as saying I gave the clearance. Yes, you have. Clearance, but not the order. Well, it can be interpreted both ways, sir. Well, Kasi lahat niyan, under yan ng executive, yung DOJ, NBI, DILG. Under yan ng executive department. So kung nagmumukhang tanga itong mga offices na ito, yung itong mga secretaries na ito, anong masasabi natin sa... Okay, muna ng araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Tantabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. Ngayon po ay April 15, 2025 mga kababayan. Tuesday ng Holy Week. Okay. So ito, pag-uusapan natin ngayon, ito patungkol doon sa mga iilang mga napag-usapan doon sa Senate hearing sa pag-aresto or pag-surrender kay former President Rodrigo Duterte mga kababayan. Ito yung katanungan natin ngayon. DOJ Secretary Boying or Crispin Boying Remulla, tatanggalin nga ba? Ito, pag-usapan natin ngayon mga kababayan. Ito yung tanong natin kasi kung i-analyze natin yung mga nangyari or mga information na inilabas doon sa Senate hearing mga kababayan, ito talaga yung napakalaking issue dito. Okay? Kasi saan ito pupunta? Of course, alam natin. Ito, pag-usapan natin. Stay tuned kayo hanggang sa huli. Kasi pag-usapan natin itong mga importanteng bagay na or impormasyon na inilabas lalong-lalo na sa sinabi ni Secretary Crispin Boying Remulla mga kababayan. Ito. Pakinggan muna natin itong parte na ito mga kababayan na kung saan maraming sinabi dito or mayroong inamin indirectly dito si Crispin Boying Remulla. Ako, nawawala yung video. Teka lang. Ito mga kababayan. Share natin. By the way, bago natin umpisahan, paki-like and share ng videos natin para makita din ng iba mga kababayan. Then paki-subscribe din po sa ating channel. Of course, palakpakan doon sa lahat ng nakapag-subscribe na. Okay, sa lahat na nakapag-subscribe na, maraming salamat at umabot na po tayo ng 10,000 subscribers. Okay. So ito, umpisa na natin mga kababayan. Maiksi lang itong video na ipapakita ko and then pag-usapan natin yung mga details nito. Okay, ito. Judicial authority. That's why it's very foreign to Ambassador Lacanilao. Hindi naman madaling malaman yan until pinaliwanag yan ni Justice Ascuna sa atin. Ay, na hindi magkaiba po talaga ang pagtingin. Hindi naman kailangan maliwanagan national. Sabi naman national ang liwanag naman po nun. Balikan na lang natin si General Torre. General Torre, ano ba talaga yung dahilan kung bakit nagmamadali? Sinabi mo na hindi naman... Madam Chair, you have ruled already the upsetting contempt. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if yes, you may... the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Yes, General Torre, please, we'd like you to be a little bit more forthright and straightforward. What was the real reason for the rush? You yourself said this was an arrest with a warrant. Therefore, no reglementary period as articulated by Article 125 applies. Bakit kayo nagmamadali? Eto nga, may sakit yung tao. Ma'am, I don't have that impression na nagmamadali ako. I waited for 12 hours. I worked for 12 hours to make sure that he boards on the plane. Yung purpose namin is to bring him to the plane because that's the order. That's my order and that's my mission. So, who gave you the order? Sir. Who gave you the order? The Chief of the Philippine National Police, sir. The Chief PNP. You are giving orders to the CIDG. Who gave you that order? Sir, I'll invoke my executive privilege. Bakit executive privilege po? Paano naging executive privilege po? Nangyari na, tapos na eh. Sino nag-order?
Ano yung tanong, ma'am? Po? Can I know the question? Kasi before we continue, ma'am, I'd like to ask for the consideration of the body because can we have a 2 minutes break so I can just whisper to you? I'll give you the break very, very shortly, but in the meantime, can we just finish with Senator Bato's query? Oo, tapusin lang po natin tapos mag-break po tayo. Okay, si Senator Bato, please. May tinatanong yata siya kay Chief PNP. At dito ay may kinalaman sa chain of command lang naman. Pakaliwanag. Sinabi na naman ni DOJ. That's executive privilege po. Basta usapan na po within the executive department. Hindi na ho namin pwedeng ilabas dito. I think those matters are a matter of executive privilege. Maliwanag. The decision-making process of the executive department, especially on the top level, kasama na po kami, ay executive privilege. But I have gone as far as saying I gave the clearance. Yes, you have. Clearance, but not the order. Well, it can be interpreted both ways, sir. Well, klaruhin natin, sir. You gave the order or you gave the clearance I gave the clearance to the SILG. to the SILG? Yes. So meaning the SILG was the one who gave the orders to the Chief PNP? Well, that's why we are citing executive privilege, because we do not want to be drawn into this long discussion. Yes, I'm sorry it's so long, but it's also because certain witnesses have been so evasive. Arresting the president or the former president is not a quintessential and non-delegable power of the president, di ba? Yun ang maliwanag sa Senate versus Ermita. Wala namang information that's not available elsewhere. Kasi pinag-usapan na ni General Torre na nautusan siya ni Chief PNP. So, ano yung problema sa executive privilege dito? Hindi naman kayo military o diplomatic corps, hindi naman diplomatic communications to ng Pilipinas at ICC. Wala naman kaming tinatanong sa ganon. Bakit hindi masagot yan? Maliwanag naman po yung Supreme Court at may limitasyon naman yung executive privilege. Tinatanong lang, sino nag-utos? Paano ba na? Ano kasi, decision-making process po ng executive department ay mahirap pong ilabas lahat ng nangyayari. Ito yung purpose of executive privilege. That's the purpose, that's the reason why this doctrine was ruled, was drawn by the Supreme Court in the different cases. Kasi Yes, that's ito right. ang internal deliberations po ng cabinet at top level leadership ay hindi po talaga pinag-uusapan. I think that we should give it to each other. Yung caucus po ng Senate, hindi ko pinag-uusapan yan. I was once as chief of staff, I witnessed a caucus of the senators, but I never spoke about it in my whole life because that is the way it works. In Senate Kasi kung meron po naging Secretary Remulla, in Senate versus Ermita, it's very clear that General Torre is not covered by the claim of executive privilege. Arresting a person is not a quintessential and non-delegable power of the president. It's very clear. He's not a cabinet member. He's not even the chief PNP. And it's not like this information isn't available elsewhere. And if it's available elsewhere, then we do not need the answer from him, Madam Senator. We will let it go. Partida na lang. Marami tayong linggo na binigay ito. Pero sana mabigyan ninyo kami ng konting linaw kung bakit nagmamadali tayo ilabas ang dating Pangulo. Okay. Madam Chair, ang sa akin lang ito, gusto ko bigyan ng DN is not really on the arrest. Yes. Yung pagbiyahe talaga, yung pagsakay ng eroplano, dinala sa dahig. Okay lang restuin nyo. Dalhin ninyo sa competent court. I-surrender nyo sa RTC. Stop lang muna natin dyan mga kababayan. At ito, pag-usapan natin. Kasi ito, malinaw dito mga kababayan, inako ni DOJ Secretary Crispin Boying Remulla. Yan, yung sinasabi niyang, ako ang nabigay ng clearance. Okay? Then kung gusto nyong interpretin na ako rin ang nag-utos, then pwede rin. Kanyan yung sinasabi niya. Okay.
Sige, ito number 1, inako niya yung responsibilidad sa pagdala kay PRRD doon sa The Hague, mga kababayan. Kasi hindi nga naman dumalo yung kanyang kapatid na si SILG, basta isang Rimulya din yun. Sa DILG Secretary. Okay, kasi yung PNP, si IDG, under niya ng DILG. So most likely, ang pagkakaintindi natin, naghingi ng advice itong DILG kung anong gagawin. Or kung ito yung gagawin nila, naghingi sila ng advice na baka idala ka agad or anong pwedeng gawin. Then most likely, itong si DOJ Rimulya yung nagbigay ng advice. Okay? At eto mga kababayan, tinatanong dito ng mga senador kung sino talaga ang may utos. Kasi hindi naman yan gagalaw. Kasi napaka-delicate nung usapan dito mga kababayan. Ang daming posibleng violations dito sa ating konstitusyon. Kasi in the first place, wala nang treaty. Kasi yung treaty yung batasan na nasusundin eh. Kasi yun nga, wala na. So wala nang batas na mag-guide kung anong pwede nilang gawin dito. Okay? So most likely, kung wala kang batas na pwedeng sundin para sa mga desisyon mo, most likely, hindi ka dapat mag-decide dyan. Kailangan kang mag-consult. And unfortunately, mga kababayan, ang nakikita dito ni Crispin Boying Rimulya ay isa lang. Or nagmumukha siyang tanga dito kasi isang parte lang ng konstitusyon yung sinundan niya. Yet sinasabi dito ng mga abogado, kung talagang titignan mo yung buong konstitusyon, most likely yung sinusundan niyang 9851, matatabunan yun ng ibang mga batas. And unfortunately, yun lang yung nakikita niya. So nagmumukhang tanga siya dito. Okay? So nag-iiba yung interpretation niya. Delikado ito mga kababayan. Kasi sinasabi pa dito ni Crispin Rimulya na yung desisyon niya ang dalhin si PRRD sa The Hague ay the best for everyone yun. Nakalain nyo? Ang daming konstitusyon nagproprotekta sana kay PRRD, yet ang sinasabi dito ni Crispin Rimulya na ang pagdala sa kanya doon sa The Hague ay the best for everyone. Yet, ang kaso ni Teves na nandun sa Timor-Leste ngayon gusto lang pauwiin. Kaso ni, sino ba yun? Nalimutan ko tuloy. Yung drug mule, pinauwi nila. Sinasabi lang the best for everyone din. O, ano ba talaga ang the best for everyone? Dalhin sa ibang bansa or pauwiin dito at dito i-serve yung kaso nila or yung sentence nila? O, di ba? So, hindi klaro ngayon. So, again, nagmumukhang tanga dito sa Crispin Rimulya. Okay? At ito sinasabi niya, ini-insist niya, hindi pwedeng sundin yung Rome Statute kasi wala na ngang treaty. O, di ba? Pero ang problema dito, mga kababayan, nagiging selective kasi hindi pwedeng sundin yung Rome Statute kasi walang treaty, yet sununod yung warrant of arrest. So, bakit pwedeng sundin yung warrant of arrest, yet hindi pwedeng sundin yung Rome Statute? Or pwedeng sundin yung ibang parte doon sa forms na pinirmahan nila, finil-upan nila, yet yung iba hindi pwede. Di ba? So nagiging issue ito, nagiging kidnapping talaga. At ito mga kababayan, delikado ito kasi sa sinasabi dito ni Crispin Boying Rimulya, nagmumukha siyang tanga, tinatapos niya sa kaniyang office yung chain of command, parang pinoprotektahan niya dito yung si PBBM. Which is hindi niya pwedeng maprotektahan dito mga kababayan kasi secretary siya ng DOJ. Alter ego nga tawag sa kanila. Ibig sabihin, kahit anong sinasabi nila, anong ginagawa nila, reflection yan or may basbas yan ng Malacanang ng presidente. So kahit i-deny pa nila yan, na kahit sabihin pa niya na ako lang ang nag-utos niyan, hindi mo pwedeng maialis sa office niya
yung connection ng presidente sa kanya. Unless magsabi siya ng ibang pangalan para ma-save niya si PBBM dito. Yet kahit magsabi pa siya ng ibang pangalan niya pa rin ang masisira dito. O halimbawa, kahit sabihin niya, itong pangalan, ito si Poncio Pilato nag-utos sa kanya. Iisipin ng mga tao, bakit ka sumunod dyan? Hindi mo naman yan, amo. Si Poncio Pilato. Di ba? Ang presidente yung amo mo, bakit ka sumunod? So at least, pinoprotektahan niya presidente, sinisira niya sarili niya. Pwedeng ganun. So ito pa rin nakikita. It's either kung ganyan yung gawin ni Crispin Remulla dito mga kababayan, magsabi siya ng ibang pangalan para protektahan si PBBM, most likely sinisira pa rin niya either yung office niya at yung office ng presidente. Hindi pa rin maganda pakinggan o isipin ng mga tao na walang kayo na magsabi. Kasi nagmumukhang tanga. Ito, pilitin niyang i-stop yung chain of command sa kanyang office, ganun pa rin yung mangyayari. Iisipin pa rin ng mga tao na talaga si PBBM talagang may utos dyan. At kung si PBBM ang may utos, politically motivated pa rin yan. Di ba? So walang lusot dito mga kababayan. So kung kayo si PBBM, gusto niyo pa rin bang maging sekretary ng DOJ itong si Crispin Boying Remulla? Well, probably kung ikaw si PBBM, ikaw ang may utos dyan, baka gusto mo pa rin papatuloy yan kasi pinoprotektahan ka eh. Inaako yung mali mo. Ewan ko lang kung magkanong bayad dito kay Crispin Boying Remulla. Bakit kaya niyang gawin ito? Kaya niyang sirain sarili niya. Dignidad niya. Alam kong matalino itong tao na ito. Saludong-saludong ako na nung nasa kongreso pa ito. Alam kong matalino ito, yet kaya niyang sirain sarili niya para protektahan si PBBM. Ganyan niya kamahal yung si... Kaya nga napagtanong natin ngayon, tanggalin na nga ba? Kasi mga kababayan, kung ako si PBBM, ganun yung sinasabi niya, ang ending naman yan papunta sa akin bilang presidente, most likely, wala. Hindi desisyon na ako, tatanggalin ko yan. To save the dignity of my office. Bakit? Sasabihan ko na, ikaw lang pala nagdesisyon yan. Sorry. Ikaw lang ang nagdesisyon yan. Hindi naman ka inutusan yan. Bakit ka nagdesisyon ng ganyan? Di tanggalin ka. Di ba? Or kung magsabi mo siya ng ibang pangalan, ganon din, tatanggalin kita. Kasi bakit ka sumusunod sa ibang tao? Bakit ka sumusunod sa utos ng ibang tao? Ano na nangyari ngayon mga kababayan? Tingnan nyo. Bago lang, di ba? Alam nating lahat yan. May kinidnap. Nagkidnap for ransom, then unfortunately pinatay pa yung mga biktima. Ano na nangyari ngayon sa ating kapulisan, sa DOJ? Yung mga tao, lalo na yung mga biktima, hindi na naniniwala. Hindi na naniniwala sa kakayahan ng kapulisan, sa DOJ, at sa NBI. Bakit? Nung nakaraang buwan, mayroong kinidnap na bata, Chinese. Ngayon, meron din. Anong status? Wala. Anong findings? Ganon pa rin ang findings. May connection sa Pogo. Unfortunately, galit na yung family kasi sinasabi nila na connection sa Pogo. Alam ng pamilya na walang connection sa Pogo. Legit yung business ng isang tao. Yet, sasabihan mong may connection sa Pogo. Nagkaunsihan daw sa transaksyon sa Pogo. Going south yung term na ginamit. Going south daw yung negotiation sa Pogo. Kalain nyo yan? Yet, sinasabi di pa rin, tinitingnan yung ibang anggulo. Bakit ka naglabas ng information na ganyan kung hindi ka naman sigurado?
So again, nagmumukha na naman silang tanga dito, mga kababayan. Oh, saan ito papunta? Kaninong office ito papunta? Of course, sa executive. Kasi lahat niyan, under yan ng executive, yung DOJ and DILG. Under yan ng executive department. So kung nagmumukhang tanga itong mga offices na ito, yung itong mga secretaries na ito, anong masasabi natin sa presidente? Hindi ganun din. Diba? So talaga, itong mga sekretaris na ito, sinisira. Ako, honestly mga kababayan, binabanata natin si PBBM dito para matauhan. Yet, ang mangyayari dito mga kababayan, lahat tayo masisira dito. Kapag ganitong performance ng ating presidente. Kaya basically, masasabi ko, tulong na rin ito. Or advice, unsolicited advice ito mga kababayan. Ha? O, di ba? Ang galing natin, nag-a-advise sa presidente. Sinisira ng mga offices na ito yung office ng president. Or performance ng president. Ngayon, niloloko yung mga tao, bumababa yung crime rate. Naniniwala ba yung tao? Of course, hindi. Lalo pang nagagalit. Ngayon, sinasabi, simula last month na investigation nila dyan sa kidnap for ransom, until now, sinasabi pa rin nila na may connection sa Pogo. Naniniwala ba yung mga tao? Of course, hindi. So basically, hindi na pinapaniwalaan ng mga tao kung ano mga sinasabi nila. Ito lang, bago tayo magtapos mga kababayan, ito yung isa sa mga nakikita nating issue dito. Most likely, baka hindi kayang tanggalin ni PBBM itong si DOJ Secretary Crispin Remulla mga kababayan. Baka kasi itong ini-expect ni PBBM na trabaho niya. Trabaho ni Crispin Remulla. Ano? Itong pag-protekta kay PBBM kahit magmukha ng tanga si Crispin Remulla. Kasi ito yung nakikita natin dito mga kababayan eh. Kahit magmukha na siyang tanga sa Senate hearing, kahit magmukha na siyang tanga doon sa mga press conferences niya patungkol dyan sa kidnap for ransom, okay lang sa kanya basta't maprotektahan niya si PBBM. Kalain nyo yan? Ako, honestly mga kababayan, kahit mahirap tayo, maliit lang yung sahod natin, yet hindi ko pwedeng gawin yan mga kababayan. Kahit gano'ng kalaking ibibigay sa akin, hindi ko pwedeng gawin yan. Oh. Kung ako, magre-resign ako. Kung hindi man ako tanggalin, magre-resign ako. Mabuti pa yung si Solicitor General Minardo Guevara, mga kababayan, may nanindigan pa. Nanindigan pa. Mag-comment kayo dito, mga kababayan, kung ano masasabi yun dito kay Crispin Boying Remulla. Kung nakikita nyo yung tatanggalin na ito, or kung anong advice nyo dito, comment kayo dyan. Kasi yun na. Ito nga nakikita natin dito, mga kababayan. Anyway, dito na lang po muna tayo. Paki-like and share ng videos natin mga kababayan para makita din ng iba, makapag-comment sila dito. And then paki-subscribe din to po sa ating channel. Okay? So maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.